So, ah, so pakitawag na iba habang nagsa-start tayo para dire-diretso tayo. Okay, so let's start. So, good evening everyone. So, welcome to our subject. So, Capstone Project and Research 1. So, sa discussion natin ito ngayong gabi, so pag-uusapan natin ang foundation ng research at Capstone Project. So, ito isa sa pinakamahalagang topics dahil dito nagsisimula ang lahat ng research na gagawin nyo hanggang sa inyong final capstone project. Okay? So, by the end of this lesson, dapat maintindihan nyo kung ano ang research, ano ang design, iba't ibang uri ng research. So, iba't ibang uri rin ng methods of research or research methods at kung anong capstone project ang maaari nating gawin. Bilang IT students, syempre, kaya sana maging interactive ang ating discussion today. So dahil, magagamit niyo 'tong mga concept na 'to even though yung iba hindi pa naman nagka-capstone, siyempre at least nagre-ready kayo on your proposal. Ano ba yung mga dapat nating malaman, okay. So our learning outcomes. So bago tayo magsimula tignan natin ang ating, learning, objectives. So pagkatapos ng lecture na 'to, so inaasahan natin na kaya niyo na. So una, ma-define ano ang research at maipaliwanag ang goals at purpose nito. Pangalawa, ma-classify at ma-differentiate ang iba't ibang types of research, ibang research methods. Okay? So pangatlo, maintindihan ang characteristics ng isang magandang research problem, pati ang tamang research design. Kasi minsan yung iba may nakikita kayo sa memes, ano ba yun? Research design yung ang ginagawa yung ano ba yun, research design ay ano daw, Barbie, 'di ba? Ano daw, may flowers, hindi po yun, iba yun, ibang design yun. Hmm? So siyempre ang panghuli, makilala ang iba't ibang uri ng capstone project na nirerekomenda para sa ating mga sa ating mga students. Okay? So mahalaga ito dahil magiging foundation niyo 'to sa inyong thesis or siyempre sa atin, capstone. Okay, including dito yung mga sa CS at tsaka sa IS, pati CPE, hindi naman po nalalayo sila ng research methods. Okay, so let's continue. Okay, meron tayong ano dito, inspirational quote. Wow, inspirational quote. So bago tayo pumunta sa technical discussion, gusto kong pag-isipan niyo 'tong quotation na 'to. So ayan, makikita natin. So, when looking for an answer, research is where things start. The formulation of the problem under investigation may lead to the creation of newfound knowledge that will benefit the way we live our lives. An open door to a better life. Okay? So, napakamahalagang mensaheng to. Kapag may problema tayo sa totoong buhay, hindi tayo basta-basta gumagawa ng solusyon. Una nating ginagawa ang nagre-research, nagko-collect ng ano, ng impormasyon, nag-a-analyze tayo ng mga facts. So at saka lamang tayo gagawa ng tamang desisyon kung na-incorporate na natin 'to, okey? So at saka, ganito rin ang ginagawa natin sa mga IT, CS, IS or kung ano man 'yan. So halimbawa, may problema ang isang kumpanya sa inventory nila. Hindi agad tayo gagawa ng system. Una natin aalamin ang root cause. Ano ang problema? Sino ang users? Ano ang current process? Ano ang kailangan nilang solusyon? So lahat ng ito ay bahagi ng research. So ibig sabihin, ang research ay hindi lamang requirement sa school. Isa itong paraan ng tamang pag-iisip at tamang paggawa ng desisyon. Okay? O mamaya natin kilalanin yan kung sino yan. So diretso tayo. Okay. So dito, so meaning ng research. So ngayon naman, ano nga ba 'to? Ayon kay Crawford noong 1946, research is a systematic and refined technique of thinking. So ang ibig sabihin nito, ang research ay hindi simpleng paghahanap lamang ng impormasyon sa Google or pag-i-AI natin.
So, ito ay isang organized process. May tamang procedure, may tamang paraan na pangangalap ng datos, yung mga data na pinagkukuha natin kung saan-saan man yan. Siyempre, meron din tayong tamang pagsusuri. So, chine-check natin ng maigi. At may tamang conclusion. 'Di ba sa dulo yung mga I therefore conclude ganito, ganyan. So, napapansin niyo na nagsisimula ang research sa isang problem. Minsan kasi 'pag nagpo-propose, ginagawa nila ng problema yung wala namang problema, 'di ba? Hindi tayo research kung walang problema ang gustong solusyonan. Halimbawa, mabagal ang enrollment system, maraming cyber attacks, hindi efficient ang attendance monitoring. So, lahat ng ito ay maaaring maging research problem. Pagkatapos nito, magko-collect tayo ng mga data. Mag-a-analyze tayo ng mga evidence. So, at doon tayo magbibigay ng conclusion. Kaya ang research ay evidence-based at hindi opinion-based. Kaya guys, pag nagpapanel, minsan ay, pag nakakarinig akong galing lang sa kanila, ay tigil na natin to. Hindi nga to opinion-based. Okay? Evidence-based po tayo. Okay? Hindi po siya yung chinacharot lang natin yung data, hindi yung sabi-sabi ko lang, hindi lang yung sabi-sabi nyo or what. Okay? So, hindi, totoo naman kasi. Hindi naman talaga ano, sabi niya sana 'di ba, sarili mo na lang yung sana ikaw na lang yung research 'di ba, kung sa'yo naman pala nanggaling. 'Di ba, sana yung sarili sarili mo na lang ini-research natin based on your experience. Okay. So, ano daw sasabihin like hoarding, yes. Meron din ano tayo guys ha, may pinapakita dapat tayo sa panel, "O eto may interview kami, meron kaming mga nakalap na impormasyon, may dokumento kami, na dito kami nagbase sa mga pinagkukuha namin." Hindi lang kinuha natin, i-analyze natin kung una sapat na ba 'to, tama ba yung mga problemang kinuha natin, naaakma ba dito sa mga data na nakolekta natin. Baka iba namang problema yung nakuha niyo ha, ta's iba yung data yung nakuha niyo. So, dapat magtutugma, okey? So, meron tayo dito sa meaning ng research. May isa pa tayong definition mula naman kay Herlinger. So, ayon sa kanya, research is systematic, controlled, empirical, and critical investigation. So, isa-isahin natin ang apat na importanteng salita. First, dun tayo sa systematic. May tamang sequence, hindi random ang ginagawa. Kon Next naman is controlled. May sinusunod tayong procedures para maging valid ang resulta. Next, empirical. Actually, na-mention ko 'to sa HCI, yung empirical. Ibig sabihin, naka-base sa observation, experiment, or actual data. Hindi haka-haka, hindi charot-charot. 'Di ba? Hindi eme-eme. Next is also the critical. Ang researcher or tayo mga researcher, so hindi basta naniniwala. Sinusuri muna ang lahat ng impormasyon bago magbigay ng conclusion. Halimbawa, kung gusto nating malaman kung effective ba ang isang learning management system, hindi sapat na sabihin nating maganda ito dahil gusto natin. Kailangan natin ng survey. O, pa-survey kayo sa faculty, pa-survey kayo sa student, survey kayo sa registrar. So, after nun, may observation tayo. And also statistical analysis. Kung gusto ba nila, tapos 'pag nakagawa na tayo, effective ba talaga? Ayan. At iba pang ebidensya. Okay. So, dito natin makikita ang tunay na essence ng research. Okay, naintindihan ba? Mabilis ba? Okay ba tayo? Klaro? I believe klaro naman 'no? Ayan, wait. Okay, so let's continue. So, meron pa tayong other meaning of research. So far rinig pa naman ako 'no, tama ba? If I'm not mistaken, chat naman kayo. Rinig pa rin ba ako? Baka mamaya ako na lang nandito. Ayan, sige. Let's continue. So ngayon, tignan naman natin ang iba't ibang kahulugan ng research. Baka mamaya may tsumika pa, may iba palang meaning 'to. So, ayon dito sa ating nakalagay sa slide, so sabi nga, ang research ay isang systematic study o investigation ng mga hypothetical propositions o mga idea na gusto nating patunayan gamit ang scientific process. Okay? So meron pa tayong isang definition ay nagsasabing ang research ay isang investigation of facts.
na maaaring magdala sa atin ng bagong idea, may bago tayong methods, o may mga bago tayong improvements. So ano ibig sabihin nito? Hindi lahat ng research ay kailangan makadiskubre ng isang bagong imbensyon. So minsan, ang layunin lamang ay mapabuti ang kasalukuyang sistema. So 'di ba, dati ganito sila manual ta's ngayon gusto niyo maging systematic or naka-system na sa automation. So halimbawa sa IT, may existing enrollment system na ginagamit yung school niyo. Hindi ibig sabihin na gagawa tayo ng panibagong enrollment system mula sa simula. So maaaring ang research natin ay kung paano ito mapapabilis. So magiging mas secure o magiging accessible sa mobile device. Yes, enhance. Kaya 'di ba, o dati pumipila kami sa school. Ngayon, hintayin mo na lang online registration o pindot-pindot, dot-dot ka na lang dun, 'di ba? So, isa pang halimbawa, may attendance system na gumagamit ng manual logbook. Sa halip na manual, maaaring pag-aralan natin gumamit ng QR code, facial recognition, para mapabilis ang attendance process. Okay? So, mapapansin ninyo na hindi tayo basta gumagawa ng system. May problema muna tayong tinutugunan. Okay? Meron naman puwede naman tayong gumawa ng gusto natin, which is our concept and also for the portfolio. Pero if i-a-apply mo 'to, tignan mo muna yung problema, kung kailangan ba talaga nila yung system na ginagawa mo, okey? At ang research ay nagsisilbing gabay upang malaman kung anong pinakaangkop na solusyon. So, bilang future IT professionals, yung mga fourth years diyan, mga graduating, tandaan niyo na ang pinakamagandang innovations ay nagsisimula sa tamang research. Kayo 'di ba kapag siniraan kayo ng kapitbahay niyo, bago niyo ipakita sa pulis siyempre kailangan ng mga ebidensya. Pag wala kang napatunayan, wala, 'di ba? Hindi natin siya masosolusyunan. So, kailangan natin ng mga ebidensya, okey? Aalamin muna natin. Okay, so let's continue. Naintindihan po ba ang meaning ng research? I believe naintindihan. Meron pa tayo siyempre, hindi pa tayo tapos. So, kumbaga parang dina-digest lang natin 'to para talaga mas maintindihan natin 'pag tayo nagpo-propose na, okey? So, ito naman sa slide natin dito, mas binibigyan diin ang scientific nature ng research, okey? Sinasabi rito, ang research ay isang systematic and objective analysis ng mga observation na maaaring humantong sa paggawa ng generalizations, principles, or theories. So, ano ibig sabihin ng objective? Kapag researcher tayo, hindi tayo dapat bias, okey? So, hindi dapat naapektuhan ng personal opinion ang ating findings. O, 'di ba, may findings kayo ta's may personal opinion ka, wala rin, gumulo rin. So, halimbawa, kung gusto nating malaman kung epektibo ang online learning platform, hindi natin puwedeng sabihin na maganda ito dahil gusto natin. Kailangan nating kumuha ng actual data mula sa mga students, okey? Maaaring gumamit tayo ng mga survey, magpa-interview tayo, tignan natin sila, i-observe natin sila. Yung system logs kung maraming pumapasok, performance records kung ano, naging effective ba yung pag-o-online nila, okey? So, mamaya yung quality tsaka quantity mababanggit natin 'yan. Alam ko nilagay ko siya rito sa slides, eh. So, kapag nakuha natin ang data, saka lamang tayo mag-a-analyze. So, kapag consistent ang resulta, maaari tayong makagawa ng conclusion or recommendation. Sa madaling salita, ang research ay nakabatay sa facts at evidence, hindi sa assumptions. So, ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagiging objective bilang isang researcher. Kaya 'di ba 'pag nag-panel na, tinitingnan siyempre dun pa lang sa objectives gisahan na, pati sa scope and limitation, 'di ba? Sa objectives pa lang harang na, 'di ba? Kaya tinitignan ng maigi, okey? So, meron tayong rito, meaning of design. So, 'pag natapos after natin maintindihan yung research, alamin naman natin ang ibig sabihin ng design. So, isa-isahin natin ha. So, meron tayong iba't iba rito. Sa engineering at computing, ang design ay ang proseso ng paggawa ng plano upang matugunan ang isang pangangailangan o problema. Sa madaling salita, bago tayo gumawa ng system, kailangan muna natin itong idisenyo. That's why 'di ba dun sa HCI, meron tayong mga prototyping, 'di ba?
So, parang pagtatayo lang ng bahay, yung blueprint, kung babalikan lang natin siya. So, hindi tayo agad bumibili kunyari pagpatayo ng bahay, hindi lang tayo bumibili agad ng hollow blocks o semento. Una, gumagawa muna ng blueprint. Ganito rin ang sa software development. Hindi tayo nagko-code. Una muna ang planning. Ano ang requirements? Ano ang features? Ano ang database? Ano ang interface? Ano ang security? Ano ang magiging workflow? So, ang design ay isang decision-making process. Kasama na rin dito si flowchart, di ba? Dino-drawing na natin kung ano yung mga process. So, dito tayo nagpapasya kung anong pinakamagandang architecture, programming language, framework, technology na gagamitin. Okay? Halimbawa, kung ang client ay maliit lamang na negosyo, hindi natin kailangan gumamit ng napaka-komplikadong cloud infrastructure. So, kung simpleng inventory system lamang ang kailangan nila, maaari sapat na ang isang web-based application gamit ang PHP at MySQL. So, kaya ang design ay tungkol sa paggawa ng tamang desisyon bago simulan ng development. Okay? So, kalma-kalma lang tayo. Hindi pwedeng, ay gusto ko to, ay trip natin to. Pero syempre guys, minsan si client nagre-request eh. So, minsan, dapat lagi may discussion with the client. Hindi puwedeng magdedesisyon si client, hindi puwedeng magdedesisyon ka. Pag-usapan niyo hanggang sa dumating tayo sa conclusion na ito yung gagawin natin, ito yung pagpaplanuhan natin. Okay? Minsan kasi nagkakagulo sila, eh. Minsan nga nakakainis, yung client natin, hindi naman sinasabi yung mga idadagdag, magugulat na lang kayo tapos na kayo tapos sabi, "Dagdag niyo nga 'to, nakalimutan niyo." Oh, paano yung inis? Basta gigil, gano'n. 'Di ba? Minsan sila talaga ang problema. Okay, so we have here, so sa design in computing, so sa larangan naman ng IT, including the CSIS or CPE, mas specific ang kahulugan ng design. Kasama rito ang application development, application design, software engineering process, testing procedures, at paggamit ng iba't ibang principles ng computing. Sa madaling salita, ang design ay hindi lamang tungkol sa magandang user interface. So kasama rito ang buong proseso ng pagbuo ng software mula planning, analysis, system design, database design, coding, testing, hanggang deployment. So example natin, kung gagawa tayo ng hospital management system, hindi sapat na maganda lang ang interface. Kailangan mabilis ang system. Secure ang patient records, madaling gamitin ng nurses at doctors. Tandaan natin, Hin oo, IT tayo pero may mga yung ang gagamit minsan yung mga non-IT. Oh, so at siyempre at compatible sa iba't ibang device. Baka mamaya hindi naman compatible sa computer nila. Kailangan pala nila mag-upgrade bago i-implement. So, ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng design. So, kapag mali ang design sa simula pa lang, magiging mahirap ng ayusin ang system habang ginagawa ito. Baka mamaya naman nasa dulo na kayo ng phasing ta's may mali pa sa unang phase. Adjust-adjust na naman tayo, 'di ba ang hirap. Kaya sa capstone project, malaking part ng inyong grade ay nakasalalay sa inyong system design. So, okay. So, mahirap 'pag sa MacBook kasi napaka-crucial. Napaka-crucial 'pag sa MacBook, pero why not, 'di ba? Puwede naman i-test, eh. So, siyempre ano tandaan natin sa capstone, inaano rin natin 'yun guys, may time frame din tayong sinusunod, okey? Kahit sabihin natin hindi sinusunod yung Gantt chart, pero kung may deadline ka naman talaga overall, wala rin tayong magagawa doon, okey? So, we have here the purpose of research and design, okey? Ngayon pag-usapan naman natin ang purpose ng research at design. So sinasabi dito na ang pangunahing layunin ng research ay mapabuti ang buhay ng tao. Ayun naman ang goal natin, eh. Mapabilis lang naman yung proseso, nahihirapan kasi sila, eh, di gawan natin system. So research exists to increase knowledge, improvement judgment, reduce workload, relieve suffering at magbigay ng mas magandang paraan ng paggawa ng mga bagay. Sa IT, ang pinaka-common na purpose ng research ay to ease the burden of tasks. Mapadali ang trabaho. 'Di ba? Yung tipong uupo na lang ako, pipindot na lang ako, system na ang bahala. So, ano ibig sabihin nito? Simple lang. Ginagawa natin ang technology upang gawing mas mabilis, mas madali, mas accurate, at mas efficient ang mga process. So, example natin, nung wala pang online banking, pumipila tayo sa bangko. Ngayon,
kaya na natin mag-transfer ng pera gamit lamang ang cellphone. Noong manual pa ang attendance, matagal ang checking. Ngayon, maaari na tayong gumamit ng QR code or biometric scanner. So, noong papel pa ang medical records, hirap hanapin ang pangalan mo. Ngayon, gumagamit na tayo ng electronic medical records. So, lahat ng ito ay resulta ng research at magandang system design. So, bilang kayo, mga future IT professionals, tandaan nyo na ang goal ng capstone ay hindi lamang makagawa ng software. So, ang tunay na layunin nito ay makagawa ng solusyon na may tunay na impact sa mga users. So, kapag nag-iisip kayo ng topic, tanungin niyo sarili niyo, anong problema ang gusto kong solusyonan? Sino ang makikinabang neto? Paano mapapadali yung system ko ang buhay ng mga tao? O minsan sama mo na sarili mo, sige, go. Kapag nasagot yung tatlong tanong na yan, malaking hakbang na kayo patungo sa isang magandang research at capstone project. Okay? Naiintindihan po ba? So, mamaya mag-isip-isip na kayo. Yung mga learner, yung mga capstone 1. Okay? So, hindi yan payabangan, hindi pagandahan. Dapat ang ano natin is makatulong. Yes, Ate Jazz, tungkol ka dyan. 'Di ba? Actually guys, alam nyo, sa academe, 'pag nakagawa kayo ng research, pwede niyo i-publish 'yan. Puwede 'pag na-publish niyo 'yan, pwede kayong gamitin ng mga researcher. Kaya nga 'di ba sa capstone natin, mayroon tayong the significance of the study. Meron tayong mga future researchers. Tayo ang gagamitin. Gagamitin tayo as RRL, o 'di ba, pangalan niyo. Example, Kemerut et al, o 'di ba, 2026, o ikaw na ginamit. 'Di ba, kasi related yung research ng researcher dun sa dati mong ginawa. 'Di ba? So, gusto mo 'yun, maging ano ka, RRL ka na. So, ayun. So, next naman ay wait, hindi ko pala na-next. Oo, yung tipong lugi ka 'no, yung tamad mong ka-group pa yung nasa unahan tapos ikaw nasa dulo, nasa et al ka lang, lugi ka talaga. Okay, so let's start with the characteristics of research and design. So, meron tayong tatlo rito, empirical, logical, and cyclical. So, ngayon naman, pag-usapan natin 'to. Mahalaga ito dahil, dito natin malalaman kung ang isang pag-aaral ay maituturing na tunay na research. Okay. So, ang unang characteristic natin ay empirical. Kapag sinabing empirical, ibig sabihin ang research ay nakabatay sa actual observations, experiences, collected data, hindi sa opinion o haka-haka. Halimbawa, kung gusto nating malaman kung nakakatulong ba ang paggamit ng Learning Management System or LMS sa performance ng students, hindi tayo pwede magsabi ng, "Mukhang effective naman 'to." Hindi gano'n. Kailangan natin mangolekta ng actual data. Maaaring survey. Magpapa-survey ka kung effective ba yung online class, tumaas ba yung grades mo, naging nakatulong ba siya, okay. So, ibig sabihin, may ebidensya tayong pinagbabatayan, okay. Pangalawa ay logical. So, ang research ay dapat may malinaw na proseso. Hindi pwedeng tumalon agad sa conclusion. May sequence ito. Nagsisimula tayo sa problem identification, literature review, data gathering, data analysis, hanggang sa conclusion and recommendation. Okay? So, isipin nyo, yung paggawa ng program, hindi tayo agad nagko-code. Una, aalamin muna natin ang requirements. Pagkatapos ay magde-design, saka naman tayo magde-develop at magte-test. Ganito rin ang research. Okay? Pangatlo, meron tayo ditong cyclical. Ang research ay nagsisimula sa isang problema at kadalasan ay nagtatapos sa panibagong problema. Halimbawa, nakagawa tayo ng library management system. Pagkatapos gamitin ng users, maaaring may lumabas na bagong concern tulad ng mobile accessibility o AI recommendation. Kunyari, gumawa ko ng library management system. O nakagawa na ako, pasado na ako capstone. Meron tayong ah, recommendation, mga future recommendation. O sa susunod na magre-research, o gagawa naman sila ng mobile, gagawa naman sila ng AI. O pag na-publish na rin yung research nyo, pwedeng gamitin pagbasihan yung gawa nyo as RRL na. Di ba? So, kaya so ibig sabihin sa sinabi ko, may bagong research na naman. Pero sa mga future researchers na siya. Okay? Kaya ang research ay walang katapusan. So habang umuunlad ang technology, so patuloy ding lumalawak ang opportunities para sa panibagong research.
Kaya ngayon, sandamukan na yung AI, ini-integrate na ang mga research sa AI. So, ayun. Naintindihan ba? Okey ba tayo? Malinaw? Huwag kayong mag-alala, ano pa lang 'to, surface level pa lang 'to, ha. Hindi ko pa kino-complex, sa susunod na yung complex. Okey. So, dito naman continue natin. Meron pa tayong tatlong ano, importanteng characteristics sa research. So, meron tayo dito analytical. Okay. Ang researcher ay hindi lang nangongolekta ng data. Sinusuri niya ito upang malaman ang tunay na kahulugan ng impormasyon. Ano ba 'tong data na nakuha ko? Ano bang meron dito? So, halimbawa, nakakuha tayo ng survey result na 85% ng respondents ay nagsasabing nahihirapan sila sa manual enrollment. Okay. Hindi sapat na sabihin natin, "Oh, maraming nahihirapan." Kailangan natin itanong, bakit sila nahihirapan? Ano ang dahilan? Ano ang pattern? Ano ang maaaring solusyon? Ito ay analytical thinking, okay. So ayun na hindi puwedeng, "Oh, nahirapan sila, gawa na tayo." Hindi. Ano, ihimay-himayin natin, okay. Next, meron tayong replicability. So, ibig sabihin, kung uulitin ng ibang researcher ang parehong proseso, gamit ang parehong methodology, inaasahang halos pareho rin ang magiging resulta. Halimbawa, gumawa kayo ng usability testing para sa inyong mobile application. Kung susundin ng ibang researcher ang parehong procedure, questionnaire, at testing method, dapat makakuha rin sila ng comparable result. Kumbaga, pinag-ano natin siya, pinagko-compare natin siya. Ito ang pinaka-reliable ang ah, pinaka-reliable ang inyong research. Okay? Huwag naman tayong kopya ng kopya lang. Siyempre nagkakaroon din tayo ng comparison. Meron nga eh, may pinanel ako. Mas maganda pa yung RRL nila kaysa dun sa ginagawa nilang system. So ayun, INC sila. INC sila. Sorry na, pero wala eh, ganun talaga. Pero pasado na sila, alam ko yun. 'Di na sila ano, 'di na sila INC, so 4th year na sila. So swerte lang kung ako ang matapat sa kanila dahil nasa akin ang capstone ko. So good luck. Saan na ba tayo? Okay, next naman is critical. Bilang researcher, hindi tayo agad naniniwala sa lahat ng impormasyon. Kailangan nating maging mapanuri. Halimbawa, may nakita tayong article sa Facebook na nagsasabing AI will replace all programmers. Hindi agad natin ito tatanggapin bilang katotohanan. Hanapin natin ang source. So, scientific ba? May supporting evidence ba? May peer-reviewed ba ang study? So, ganito dapat mag-isip ang isang researcher. Critical thinker, hindi madaling maniwala sa fake information. Kaya nga tayo nagre-research, di ba? Yung mga gumagawa ng fake news nire-research nila, nahuhuli nila yung mga gumagawa ng fake news. Okay. Okay. So, let's continue. We have types of research. So, dito muna tayo sa applied research. So, unahin natin 'to. Kapag sinabing applied research, ang layunin nito ay gamitin ang existing theories or knowledge upang makahanap ng practical solution sa isang real-world problem. Sa madaling salita, may problema sa totoong buhay. Gusto nating solusyonan ito gamit ang research. So halimbawa sa IT, paano mapapabuti ang cybersecurity upang maiwasan ang election fraud o kunyari eleksyon? O di ba? Paano mapoprotektuhan ang personal information ng mga user? So paano mapapabilis ang online enrollment? O paano mababawasan ang cyber attacks gamit ang AI? So may mga question tayo. Lahat ng ito ay sa example ng applied research dahil sa objective ay makagawa ng practical solution. Okay? Karamihan sa inyong magiging capstone ay nasa ilalim ng applied research dahil gumagawa tayo ng software or information system upang lutasin ang isang problema. Okay? So yun po yung sa ating applied research. Pero meron tayong action research. Ito madalas nyo ito maririnig sa subjects. So, ngayon, meron tayong action research. Ito ay research na ginagawa upang mapabuti ang kasalukuyang proseso or practice. Karaniwan itong ginagamit ng mga teacher, administrators, healthcare workers, at iba pang professionals. Halimbawa, so isang teacher ay ang napansing mababa ang participation ng kanyang students sa online class. Nag-research siya kung makakatulong ba ang paggamit ng gamification. Yung gamification, yung sa presentation may mga interactive ha.
upang mapataas ang student engagement. Pagkatapos gamitin ang bagong strategy, susukatin niya kung naging effective ito. Dati ano lang siya, literal na PowerPoint, mahina engagement. Ngayon gumawa akong gamified na PowerPoint, gumanda ang engagement. Okay? Sa IT, maaari din tayo gumawa ng action research. Meron din sa IT siyempre. Halimbawa, napansin ng isang company na mabagal ang kanilang technical support. Nag-develop sila ng ticketing system. Pagkatapos ng implementation, nire-research nila kung mabilis ba ang response time at tumaas ba ang customer satisfaction. Ang action research ay nakatuon sa continuous improvement, tuloy-tuloy. Hindi lang tayo naghahanap ng problema, kundi gumagawa rin tayo ng pagbabago at sinusukat natin kung effective ba talaga. Okay? So parang saglit lang naman ito gawin actually. Hindi unless depende sa action research na gagawan mo kung complex. Okay? So meron pa tayo. Ayan, meron tayong pure research. So, okay? So, tinatawag din siyang basic research. Ito ay research na ginagawa upang madagdagan ang kaalaman natin. Kahit wala pang agarang application o practical use. Literal na research. So, ang pangunahing layunin nito ay makabuo ng bagong theories, principles, o scientific understanding. Halimbawa, di ba to ha? Ang mga batas ni Sir Isaac Newton. Noong panahon niya, wala pang direct application sa engineering at technology. Ngunit ngayon, ginagamit na natin ang kanyang principles sa iba't ibang larangan tulad ng physics, engineering, aerospace, robotics, maging sa game development. Okay? Isa pang halimbawa ay ang pag-aaral tungkol sa AI. Maraming AI algorithms ang unang dinevelop bilang pure research. Pure pa lang siya. Ngayon kasi ang dami na eh. Marami na siya. So hindi na siya pure ang tawag dun kasi connected na, eh. May nauna ng gumawa. So yung nauna madalas, yung mga pure research. Okay? So, nung paglipas ng panahon naging bahagi na sila ng ChatGPT, self-driving cars, facial recognition, recommendation systems at iba pang modern technology. So, sa madaling salita, ang pure research ay hindi agad nagbibigay ng solusyon sa kasalukuyan. Ngunit ito ang nagiging pundasyon ng future innovation. Nung nagkaroon ng AI, unang-una 'to. Tapos ngayon ang dami ng connection kay AI, 'di ba? Pasabog. So, siyempre bilang IT students or kung anumang course, mahalagang malaman niyo yung pagkakaiba ng tatlong uri. Tandaan natin ha, si applied research may practical solution sa existing problem. Pagdating naman kay action research, nagpapabuti ng current practices or proseso. Pag kay pure research, nagpapalawak ng kaalaman at bumubuo ng bagong principles. Kapag alam ninyo ang pinagkakaiba nito, mas madali niyo matutukoy ang anong uri ng research angkop para sa inyong capstone project. Okay? Ayan, ito na. Wait lang. So, meron tayong mga ano rito, types ng research. So, meron tayong quantitative, qualitative, tsaka mixed research or mixed method. So, ayun, alam na natin iba't ibang research gaya ng applied, action, at pure research. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong pangunahing research approaches na madalas gamitin sa paggawa ng thesis at capstone. So, ang una ay quantitative research. So, mamaya may mga ibang samples pa tayo. So, doon tayo sa quantitative. Okay? So, pangunahing gamit dito ay numbers. Pag sinabi kasi natin quantitative, syempre numbers o numerical data yung kailangan natin. So, ang layunin nito, sukatin ang isang phenomenon gamit ang statistical analysis. Siyempre, masakit sa ulo stats. Halimbawa, gusto nating malaman kung gaano ka-epektibo ang isang bagong learning management system. Maaari tayong magsagawa ng survey sa 300 students gamit ang rating scale mula 1 hanggang 5. So pagkatapos nito, gagamit tayo ng statistical tools tulad ng mean, percentage, standard deviation, o t-test upang malaman kung effective ba talaga yung system. Sa madaling salita, kapag may statistic, percentage, graphs at computations, quantitative research ang ginagamit. Okay? Pangalawa, qualitative research. So, sa qualitative research, hindi numero ang pangunahing datos or yung data natin, kundi experiences, opinions, feelings, perceptions, at observations. So, halimbawa, gusto nating malaman kung anong nararamdaman ng mga students tungkol sa paggamit ng AI sa kanilang pag-aaral.
Hindi sapat na survey lang na may numerical ratings lamang. Mas mainam ang interview o focus group discussion upang marinig ang kanilang sariling pananaw. So ang resulta ng quantitative research ay kadalasan themes, narratives, or descriptive explanation. Kaya nga 'di ba dun sa mga interview, tina-transcript natin, 'di ba? Tina-type natin yung mga sinasabi nila, nire-record natin, ganun po. Now, pangatlo, meron tayong mixed research o mixed method. So pinagsama nito ang quantitative at qualitative approaches. Halimbawa, gumawa tayo ng survey upang malaman ang satisfaction rating ng users. Pagkatapos ay nag-conduct tayo ng interview upang maintindihan kung bakit gano'n ang kanilang rating. Ito ang madalas gamitin sa graduate studies, sa mga masteral tsaka doctoral. Dahil nagbibigay ito ng mas kumpleto at mas malalim na analysis. So bilang IT students, karamihan sa inyong capstone ay gumagamit ng quantitative research, lalo na kung may user evaluation at system usability testing. So nabanggit to sa ACI. Siguro gagawa ko ng bagong session for user research methods. So abangan nyo. So ngunit, may mga pagkakataon din gumagamit ng mixed method kapag kailangan ng mas malalim na pag-check. Okay? So naintindihan po ba? Malinaw? Don't worry guys, recorded 'to. So I will send later. Malinaw po ba? So itong tatlo ha, huwag kayong kabahan pumili diyan. So puwede naman kayong mag-try, you can do lalo na 'pag mixed method. Okay, let's continue. Naku, ito na. Yan, meron tayong research methods or research methodology. So ang research methodology ay kabuuang plano o framework kung paano isinasagawa ang isang research. Ito ang nagsisilbing roadmap ng researcher. Kapag maglalakbay tayo papuntang Baguio, hindi tayo basta-basta aalis ng walang plano. Kailangan natin malaman ng ruta, oras ng biyahe, budget, at destination. Ganito rin sa research. Bago tayo magsimula, kailangan natin sagutin ang mga sumusunod. Ano ang research design? Sino ang mga respondents? Paano ko kolektahin ang data? Ano ang research instrument? Ano ang statistical treatment na gagamitin? Paano i-analyze ang resulta? Lahat ng ito ay bahagi ng research methodology. Kung mahina ang methodology, kahit maganda ang topic, maaaring hindi maging valid o reliable ang buong research. Siyempre dito parang papatunayan na natin eh, 'di ba? I-evaluate na natin yung mga nakuha natin at sure na sure tayo dito sa ginagawa natin. Okay? Kaya sa paggawa ng thesis o capstone, napakahalaga ng tamang methodology dahil dito ang nagsisiguro na credible ang ating mga findings. Legit, hindi peke, hindi chinarot. Okay? So meron pa tayong tinatawag ditong descriptive research. So, ito ang isa sa pangkaraniwan, the usual na ginagamit sa mga undergraduate at graduate studies. So, ang layunin naman nito madalas ay ilarawan ang kasalukuyang sitwasyon, okay? O yung kondisyon ng isang tao, grupo, organisasyon o proseso. Hindi ito naglalayong baguhin ang variables. Layunin lamang nito malaman kung ano kasalukuyang kalagayan. Halimbawa, gusto nating malaman ang satisfaction level ng mga students sa paggamit ng school portal. Magbibigay tayo ng questionnaire at hahayaan silang mag-rate ng iba't ibang aspeto gaya ng user interface, speed, accessibility at security. Yan, madalas makikita nyo 'to sa Capstone 2. Nandun sa Capstone 2 kasi yung resulta ng mga kinolekta nyo. Okay? Pagkatapos, after natin magpa-survey, magpa-rate, i-analyze natin ang resulta upang makita kung alin ang strengths at weaknesses ng system. So, ilan pa sa mga halimbawa ng descriptive research? Ito ha, ito madalas baka narinig nyo. Population census, yung mga sa PSA, customer satisfaction survey kung na-satisfied ka ba sa serbisyo na binigay nila sa iyo. Public opinion survey, o faculty evaluation, yung mga teacher nyo, nire-rate nyo. Student performance analysis, so nakikita namin yung performance nyo. And website usability survey, kung maganda ba yung takbo ng survey ng ating website. So sa IT, madalas gamitan ang descriptive research sa system evaluation, user acceptance testing, usability testing. Kaya kung ang inyong capstone ay may evaluation ng users tapos gamitin ng system, malaking posibilidad na descriptive research ang inyong methodology. Okay? Ngayon, meron tayong
Historical research. Ang historical research ay nakatuon sa mga pangyayaring naganap sa nakaraan. Layunin nitong pag-aralan ng history, alamin ang mga facts, at ipaliwanag kung paano nakaapekto sa mga pangyayaring iyon sa kasalukuyan. So halimbawa, may example tayo, history ng agrarian reform sa Pilipinas, development ng Philippine education, pag-aaral kung si Francis Bacon ba ay ang tunay na akda ng mga akda ni William Shakespeare. So sa IT naman, maaari rin tayong gumawa ng historical research. For example, eto madalas 'to sa mga ano, 'di ba meron kasi tayong MSIT tsaka MIT, madalas 'to sa MSIT. So paano nag-evolve ang computer programming languages mula assembly language hanggang sa modern language tulad ng Python at Java, o 'di ba? O kaya naman, ano ang kasalukuyan, ano ang kasaysayan cybersecurity attacks sa Pilipinas at paano ito nakaimpluwensya sa kasalukuyang cybersecurity policies? Okay. So, bagamat hindi ito karaniwang ginagamit sa software development capstone, mahalaga pa rin ang historical research lalo na sa pag-aaral ng evolution ng technology, mga best practices. Madalas itong ma-encounter pag kayo nag-masters. Sa MSIT nyo ito ma-encounter, historical research. Kasi ako sa MIT capstone kasi yun sa akin eh. Pero at least, di ba, naintindihan natin. Nakukuha ba? Tuloy okay pa ba tayo dyan? Information overload na ba tayo? So let me know kung okay pa ba tayo. O paano yan, ano kahel, pag pinag-enroll ka ng capstone sa Monday or sa Tuesday, uulit ka na naman. So malay mo, wag naman, wag, 'di ba? Para kang nag-ano, believed ako sa'yo kapag 'pag umulit ka ng capstone na naman, 'di ba? Hindi kasi may capstone 1 and 2 na kasi siya, tapos na. So cleared na siya dun, actually may clearance na nga kami dun, eh. So ayun. So tingnan natin, tingnan natin. Tatanungin ko sa Friday, sige. Pero alam ko maka-credit yun. Pero anyway, so next week pag-usapan natin yan. So ngayon meron tayong experimental research. So ang pangunahing research method sa part na 'to, ang experimental research, ito ang research method na ginagamit kapag gusto nating malaman ang cause and effect relationship ng dalawang variables. Sa experimental research, meron tayong ano, dalawang grupo. Una, ang experimental group na tumatanggap ng intervention or treatment. Pangalawa ay ang control group o nabanggit ng control group sa ECI, pati sa quantitative methods, na hindi tumatanggap ng intervention. Pagkatapos, ikukumpara ang resulta ng dalawang grupo. Halimbawa sa education. O makinig ha. So, may dalawang grade 1 class. Ang unang klase ay gumagamit ng bagong teaching strategy. Ang pangalawang klase ay gumagamit ng traditional teaching. Pagkatapos sa isang buwan, ikukumpara ang kanilang exam scores upang malaman kung alin ang mas epektibo. Okay? So, sa IT, maaari rin tayong gumawa ng experimental research. Halimbawa, may dalawang versions ng mobile app. Ang version A ay gumagamit ng traditional login, ang version B gumagamit ng biometric login. Pagkatapos ng usability testing, ikukumpara natin alin ang mas mabilis, mas secure at mas preferred ng users. Isa pang halimbawa ay ang paggamit ng AI chatbot kumpara sa traditional customer support. Example, dati kasi meron tayong ano, frequent asked questions sa website. Ngayon may chatbot na, tanungin mo na lang siya. So susukatin natin ang response time, user satisfaction, problem resolution rate. Makikita ninyo na ang experimental research ay napakahalaga kapag gusto nating patunayan kung epektibo ba ang isang bagong technology, process, o system. Okay? So, yan next natin. Okay. Meron tayong ano, sa research method natin, ex post facto research. O, 'di ba? Naloka kayo. So, ang termino netong ex post facto ay Latin phrase na ang ibig sabihin after the fact o pagkatapos ng mangyari ang isang pangyayari. Okay? So sa research na ito, hindi natin minamanipula yung variables dahil nangyari na ang event. Nangyari na siya eh. Ang ginagawa natin ay inaalam ang mga posibleng dahilan o factor kung bakit nangyari ang isang sitwasyon. O, 'di ba? Halimbawa,
Gusto nating malaman kung bakit maraming estudyante ang nagda-drop out sa kolehiyo. Bakit? Alamin natin. Nangyari na, wala tayong magagawa, eh. Alamin natin bakit si Sasa magta-transfer, 'di ba? Bakit magshi-shift ng program. So, alamin natin yung mga ano, yung mga nangyari, 'di ba? Sorry na, yun yung best answer. Kasi napilitan lang? Kasi yung teacher? Kasi ayaw na niya? Oh, 'di ba? So, ayun yung sample. Hindi lang ikaw. May classmate ka kanina nagpapirma ng clearance. Oh, so pinirmahan yung clearance. Ano yung reason bakit siya magta-transfer? 'Di ba? Oo, si Eman. Nagpirma na ng clearance kanina. So, ayun. 'Di ba? O alam niyo na ex post facto. Oo, after the fact. Okay. So, ayun, hindi natin maaaring baguhin yung nangyari dahil tapos na yung nangyari. So, sa halip, susuriin natin ang mga school records, attendance, grades, financial status, at iba pang data upang malaman ang posibleng dahilan ng pag-aalis ni Sasa ang pagpaplano niya. So, sa IT, maaari natin 'tong gamitin. Okay? Halimbawa, may isang kumpanya na nakaranas ng malaking cybersecurity breach. Hindi na natin mababago ang nangyari. Ngunit maaari nating pag-aralan ang mga system, yung mga system log, access record, at security configuration upang malaman kung ano ang naging dahilan ng attack. Wala na, nangyari na eh. Hindi natin mare-recover. Iayusin na lang natin. So, isa pang halimbawa, so, sa halimbawa ng pagsusuri ay kung bakit bumagsak ang performance ng isang software project. Maaaring tignan ang documentation, project timeline, communication record, at testing report upang matukoy ang root cause. Kaya nga tayo nagkakaroon ng root cause analysis. Why number 1? Why number 2? Why number 3? Why number 4? Why number 5? Hanggang sa maayos natin yung solution. Okay? Sa madaling salita, ang ex post facto research ay naghahanap na yung dahilan ng isang pangyayaring naganap na. Oh, naganap na nagdesisyon na si Sasa na aalis. So, di pa naman sure, charot lang yun. So, alamin natin kung bakit. Okay? Example ka lang naman din. Okay lang yan. Okay, meron pa tayong case study research. O, bentang-benta 'to. So, isa ito sa kilalang research method dahil nakatuon ito sa malalim na pag-aaral ng isang particular na kaso. Ano lang siya, maliit lang siya pero malalim. So, ang case ay maaaring isang tao, isang organization, isang kumpanya, isang komunidad o isang sistema. Okay? Hindi ito tulad ng survey na maraming respondents. Sa case study, kakaunti lamang ang participant, ngunit napakalalim ng analysis. Kaya magtataka kayo 'pag pinagawa kayo ng case study, umaabot ng 10 page, 15 page, 20 page. Pero isa lang naman yung pinag-aaralan natin, ina-analyze natin. So halimbawa, dito sa slide natin, pag-aaralan ng isang batang may mataas na IQ ngunit may learning disability. Isa pang halimbawa ay ang pag-aaral sa isang komunidad upang malaman ang kanilang socio-economic characteristic. Sa IT, marami ring halimbawa ng case study. Okay? Halimbawa, isang ospital nag-implement ng hospital information system. So pag-aaralan natin yung buong process. Alamin natin, ano ang naging challenge? Ano ang naging epekto sa doktor, nurses, at patient? Ano ang natutunan? Okay? Isang panghalimbawa ay implementation ng learning management system sa isang university. Hindi lamang natin tinitignan kung gumagana ito. Susuriin din natin yung user experience, organizational impact, technical challenges, at recommendation para sa future improvements. So ang case study research ay napakaganda kapag gusto nating maintindihan ng mas malalim ang isang real-world situation. Okay? Ngayon, dito naman tayo. Ngayon, pag-usapan natin si Capstone Project. So, ano nga ba yung Capstone Project? Okay. So, dapat malaman nyo to. So, ayon sa CHED Memorandum Order number 25, Series of 2015, so ang Capstone Project ay isang project na tumutugon sa isang tunay na problema o pangangailangan ng isang organization, negosyo, o community. So, ibig sabihin, hindi tayo gumagawa ng system para lang makapasa sa subject. Ang goal natin ay gumawa ng solusyon na may tunay na pakinabang. Pero sa totoong buhay naman yung iba matapos lang eh.
Sa IT, ang capstone ay maaaring nakatuon sa software, information system, network infrastructure, mobile app, web app, AI, data analytics, cybersecurity, at cloud computing. So, ang pinakamahalagang tanong na dapat nating isipin, ano ang problemang gusto kong lutasin? Ano bang gusto niyong lutasin? So, marami yan. Hindi nagsisimula ang magandang capstone sa magandang title. Kahit anong gandang title mo, kung pangit naman yung content, wala rin. So, siyempre nagsisimula 'to sa malinaw na problema. So, kapag malinaw ang problema, mas madali ang paggawa ng objective, methodology at system. Okay? So, meron pa tayo dito. So, meron tayong types of capstone project. So, ito yung pangkaraniwan 'to sa mga BSIT pati sa CS. So, una meron tayong software development. So, ito yung pinaka-popular na part ng capstone or uri ng capstone. Kasama rito yung information system development, software customization, web app development, mobile app development. Sa halimbawa, student information system, inventory management system, itong sawang-sawa na payroll system, sawang-sawa na rin ang appointment system, hospital in management system, clinic management system, at iba pa. Ngayon, 'di ba sa panahon natin ang dami na nag-e-exist. We have to re-engineer it. Okay? Kailangan natin i-upgrade. Kasi nga, mag-propose ka pala ng student information system, ang unang tanong sa'yo, anong bago? 'Di ba? O di kaya kahit ano dito sa nabanggit natin, ano bang bago? Ano improvement? Okay? So kung gagawa tayo ng software, tandaan nyo, hindi sapat na gumagana lamang ang system. Kailangan natin kasama rito ang user-friendly, secure, reliable, scalable, at efficient. So, bilang future software developer, hindi lang coding ang mahalaga. Mas mahalaga din ang pag-intindi sa problema ng users. Ito, may mga estudyante ako sa multimedia system eh. So, ang Bachelor of Multimedia System ay nakaano sila capstone project. Yun po ang thesis nila. So, bukod sa software development, maaari rin tayong gumawa ng multimedia system. Kasama dito ang game development, e-learning system, interactive system, at information kiosk. Halimbawa, yung game dev, paggawa ng educational games para sa elementary student. Hindi lamang ito entertainment, maaari itong maging learning tool. Hindi puwedeng may nag-depend sa'kin, ako yung chair panel, buti pinasa ko. Gumawa sila ng learning management system. Kaso, oo nga may tanong, may sagot. Ano yung learning ko? Ano yung natutunan ko? Yun na yun, paulit-ulit, yung tanong? So, hindi siya naka-rumble? Walang difficulty? So, ayun po. So, hindi tayo basta-basta, "O, nakagawa ko basta may Q&A na, okey na yun." Hindi. Dapat may matututunan tayo, okey? Meron pa tayong 'di ba, yung e-learning platform natin may mga quizzes, discussion forums, so grading system at video lessons. Meron tayong interactive system. Kunyari, virtual museum. May gumawa nito kahel dun sa QC, yung pinanel ko 'to, pasado. So, naggawa sila ng hindi naman siya museum pero nalilibot niya yung buong school tapos may question and answer, 'di ba? Sa bawat building may question and answer, may na-panel ako nun sa QCU. Tapos hindi lang yung magsasagot ka, pero siyempre may mga learning, may mga objective, may interactive, okey, may mga bonuses or what. Okay? So, meron naman tayong information kiosk ay kadalasang ginagamit sa mga mall, hospital, universities, at government offices upang magbigay ng impormasyon sa mga users. Dati yung sa SM, 'di ba yung kiosk nila doon ng information, dati simple lang kung saan ka maghahanap. Ngayon may mga search na sila. Okay? Sa panahon ngayon, napakalawak na opportunity sa multimedia development dahil sa pag-usbong ng virtual reality, augmented reality, at artificial intelligence. Okay? So, meron pa tayo dito, oh, malapit lang, konti na lang. So, bukod sa software at multimedia, maaari rin tayong gumawa ng projects sa larangan ng network design at sa IT management. Sa network design, implementation, maaaring gumawa ng network infrastructure design, server configuration, cloud deployment, network security implementation, at wireless network optimization. Halimbawa, maaaring mag-design ng secure network para sa isang paaralan o kumpanya. O, pwede niyo pag-isipan yon. Sa IT management naman, maaaring gumawa ng IT strategic plan, information security plan, disaster recovery plan,
business continuity plan, IT governance framework. Hindi lahat ng capstone ay software. May mga projects na nakatuon sa planning, management, security at infrastructure. Ito ang dahilan kung bakit napapalawak ng opportunities ng information technology. Okay? Ay, wow! Tapos na tayo. So, yun lamang guys. Sakto mag-1 hour pa lang tayo. So, yun lang guys sa about sa introduction ng Capstone Project 1. So, I will set another about research. Yung ano lang naman, kasi syempre may mga halo-halo tayong participants. Kaya hindi natin pwedeng ibabad sa malalim na research. So, yun lamang naman po. Thank you so much. If may mga question kayo, at yung mga magpapa-defense, mag-set na kayo para maano namin nila Ate Jazz. Marami tayong panels, may naka-ready na. Ang problema wala pang uupo. So yun lamang po, thank you so much. I hope may natutunan kayo sa ano, sa paggawa ng capstone. Yung mga nasa capstone 2 diyan, abangan nyo. Yes, meron tayong video. I will save it later. So after this session. So meron tayo. I-upload natin 'to. I will send it dun sa ano natin. Okay? So if may question, pwede nyo i-part later on. Send i-ano nyo sa akin. I will answer it. Okay? So, yun lamang po at nagugutom na ako. Thank you so much. Balik tayo sa tambayan for chika. So, yun lang naman, maraming salamat. Hmm. Thank you.